Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gagawin po natin ang weekly horoscope for Ayan na naman ako, September 11 to 17 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising na Libra. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po nating video. And kung gusto niyo pong alamin kung paano malaman at para saan ang Sun, Moon at Rising niyo po, sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dyan. And kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, at ito mga suot ko po, and even po yung mga spell works, tulad po ng prosperity or healing spell, message nyo po ako sa official page natin sa Facebook, which is same name tayo, Tarot Page Philippines. And tandaan natin na yung mga readings po, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. Libra, kamusta ka na ba? Tingnan natin, ha? How are you today? Ano bang energies mo? So we have here is yung 4 of Wands tsaka 52 mending. Well, sometimes healing is needed na talaga, no? And may timing talaga sa universe. Sa pag-heal sa bawat isa sa atin. Isa nagtatanong din tayo parang may mga question ka before na when will the pain stop? Kailan mawawala tong mga bagay na to? So, andun yung punto na na isa sa mga nakikita ko dito, isa sa mga dahilan bakit hindi agad binigay yung healing sa'yo is because hindi mo pa nahahanap o hindi mo pa nayayakap at natatanggap yung karunungan na dapat para sa'yo sa aspetong yon. Hindi mo pa kinukuha. So, kumbaga hindi mo pa, kumbaga pwedeng nalaman mo na, pero hindi mo pa siya talaga iniintindi ng buo. The card is advising you na go ahead and give yourself the chance para manamnamin. Minsan ganun eh. Minsan kailangan, ako naranasan ko din yun eh. Kailangan kong padaanan yung sakit para maintindihan ko. Pero dumarating pa rin yung healing. The promise of healing is still there. Sinasabi to sa card. With the card of the mending. Minsan talaga ang hirap. Minsan may oras na akala mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, sila yung makakatulong. Pero ang totoo, ikaw mismo ang makakagamot sa sarili mo. You just need to decide na gusto mong gumaling. You just need to decide na you will be okay. And you just need to decide that everything should be okay. Ano kasing pumipigil sa'yo? Ano bang crossing mo? 9 of Cups, Chaos and Conflict. Alam mo, Libra, so nakikita ko sa card mo dito, pinipilit mong intindihin yung mga nangyari mula sa intellectual perspective. Parang iniintindi mo siya mula gamit yung isip mo. As a Libra, balance nga. Naintindihan ko na ganun yung approach mo kasi yung ruling card mo is card of justice. So, sa justice kasi, di ba, hindi naman talaga gumagana emotion dun eh. Pero sa case mong ito, let your emotions guide you as well. Hayaan mo na yung emotions mo is makapagsalita para sa'yo, makapagbigay ng gabay para sa'yo. Kasi what I'm seeing here sa cards mo din, andoon na hinahanapan mo ng way para maayos yung mga bagay sa paligid mo, even yung sarili mo para maayos mo. Pero kasi hindi sa lahat ng aspect kasi dapat mind. 'Di ba kaya nga may mga oras din na yes, may mga sinusundan na protocols yung mga doktor sa mga napapanood ko pero minsan may mga parang gut feeling sila, may mga intuition sila, may mga nararamdaman sila na dapat ganito, dapat i-check din yung ganyan. And then true enough, tama sila. Ganon din yung ginagawa ng universe sa'yo, Libra. Huwag mong tignan lang 'to from a intellectual perspective. Huwag lang puro isip. Gamitan mo din 'to ng puso.
isabuhay mo yung pagiging libra mo, isabuhay mo yung pagiging balanse mo sa mga aspeto ng buhay mo. Hindi pwedeng extreme na puro isip, hindi din puro extreme na emosyon. Kaya naman pala yung crowning card mo, intindihan ko na Hermit, tsaka yung oracle card mo, Peace. Minsan lang, ang simple lang gusto mo lang inner peace. Parang yung Kung Fu Panda, di ba? Si Shifu, inner peace, hinahanap. Which is very important. Kasi andun yung point, kaya nga siguro pinipilit mong mapagaling yung sarili mo. Gusto mong maging maayos. Gusto mo na yung maramdaman yung peace na yun. Pero remember, peace is not just something na emotion, na something logical It is also a feeling that you feel. It is isa siyang pakiramdam. So, hindi mo siya pwedeng yakapin yung konsepto lang ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-iisip lamang. Now, pinapala din ng card nito, yung card of the Hermit. Hermit kasi is about, magiging isolated. Alam mo, Libra, kung kailangan mong mawala for a meantime, kailangan mong tumakas sa buhay, kailangan mong magpahinga, magbakasyon, o mapag-isa, yung tawagan, di ba, soul searching, gawin mo. Huwag kang mag-atubili na hayaan itong mangyari. Huwag kang magdalawang isip na gawin to. Yung mga tipo, kung gusto mo soul searching, ano man pwede mong gawin para hindi ka magulo ng ibang tao? Why not turn off your phone para hindi ka ma-reach ng mga tao? Or technically, literal is silent mo lahat. Then, kung gusto mo na mapag-isa, sa bahay mo, sa kwarto, or you're going to a park, or pumunta ka sa tabing dagat para magnilay-nilay, gawin mo. Rights mo yun Karapatan mo yun. Walang masama na gawin mo yun. It's time that you have and find that inner peace, yung kapayapaan, pang sariling kapayapaan. Kasi once there's peace, dun mo maririnig, matatanggap yung tinatawag ng wisdom, yung tranquility. Dun mo mapapahupa lahat, parang, you are in control. Yun yung tia-target ngayon ng universe sa'yo. Ano bang foundation mo ngayon? Ace of Wands, and imagine. Wow, ang ganda ng cards mo, in fairness Kasi ando with the Ace of Wands kasi meron kang mga plans ngayon na gusto mo, actually matagal na tong ibang plans na to, na gusto mo na siyang from imagining it, gusto mo siyang i-materialize na, gusto mo na siyang gawing isang reality. And kaya nga siguro kailangan mo ng moment to be alone para magkaroon ka din na mapag-isa, para magkaroon kayo mga ideas mo, mas mapulido mo. Pero again, hindi lang mo papaganahin yung isip pati rin puso Dapat kailangan puso't isipan para for the balance tayo. So, nakikita ko rin dito sa card mo, sa foundation mo kasi, yung gusto mong i-pursue, yung gusto mong gawing parang target, yung gusto mo is andun na it is yung something na, paano ko i-put into words? Something close din sa heart mo. Pwedeng craft mo to, sabihin natin, art craft. Mahilig ka mag-ganchilyo, you want no bigyan ng time yun, do it during your isolation para mas mahasa mo yung mga skills na yun. Or, mahilig ka magbasa ng book, give yourself that liberty, bigyan mo ng freedom yung sarili mo na magawa yun. You deserve it. Iba nga, ginagawa yun wala pa kundangan Ikaw nga nag-iisip pa, nagko-consider ka ng iba. Deserve mo yun. Okay? Go for it. Yes, pwedeng may responsibilities. Then, let's put things into i-prioritize natin mga kailangan matapos. Then, pursue yung para sa'yo naman. Now, your recent past, we have your Two of Cups and the Generation. Well, trusting is important. But trusting
is also hard, especially kapag may history tayo ng betrayals o yung mga tipong disappointments. Yung tipong umasa ka na magiging maayos siguro tong taong to o umasa ka na magiging maganda yung kakalabasan. Ending nga. Kasi in this world, sabi nga nung isa napanood ko movie, dalawa lang daw yung pwede natin makontrol. Iniisip natin at reaction natin. Ibig sabihin, paano mag-respond yung ibang tao, labas na tayo doon. Hindi na natin yung saklaw. Kasi may free will nga tayo. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi mo nasira yung tiwala mo ng ibang tao, ganun yung gagawin ng iba. Yun yung maganda sa mundo natin Magkakaiba pa rin tayo. Hindi mo, kung ginawa nito, pwedeng gawin din yung isa, pero hindi naman ibig sabihin gagawin pa nung isa. Magkakaiba tayo ng pinagdaanan sa buhay, magkakaiba tayo ng mga level ng antas ng pag-iisip at talas ng ating emosyon. So, huwag mo hayaan na dahil lang sa isa, dalawa na nakit sa'yo, hindi na tayo magbubukas ng ating damdamin sa ibang tao. Huwag. Inner peace, di ba? Yung kapayapaan na hinahanap mo. Huwag mo silang bigyan ng kapangyarihan na guluhin yun sa buhay mo. Ano bang future na ikaw? Eight of Pentacles, tsaka Chopwood. Alam mo na, ang ganda ng combination ng card kasi, alam mo yung, babalik tayo sa foundation mo yung craft mo, actually pwede mo siyang maging another source or a source of income. You just need to continue. Kailangan mo lang talaga ng isolation moment. Kailangan mo lang ma-rebuild yung inner peace mo. Then from there, patuloy mo yung ginagawa mo. Chopwood Tuloy mo lang. Tuloy mo, wag kang matakot na hasain. Wag mong asahan na may mga magsusupport sa iyo. Yan, isa sa mga magiging disappointments mo yan Bihira sa mga tao sa paligid natin ang may mga taong masaya dahil naiangat nila yung sarili nila, naangat nila yung sarili nila. Bihira sa mga tao na, kumbaga, marami kasi may crab mentality. Yung ginagamit nila yung inggit nila sa maling pamamaraan. Dami niyan. Huwag kang magtaka. Pero hindi sila magkakaroon ng impluwensya sa'yo hanggat hindi mo pinapayagan. That's why, protektahan mo yung sarili mong kapayapaan Yun nga yung sinasabi dito ng cards. Ano kasi nangyayari sa emotion at sa physical environment mo? Ay, okay. The Fool, tsaka Time to Go. Alam mo, endings is very near. May mga bagay talagang i-end ka. Why? Para magkaroon ng daan, para makapagbukas ka or makapagsimula ka ng mga bagong bagay. Now, according here din sa card mo, sa The Fool, pinapakita dito ng card na huwag mong hayaan na yung ibang tao, ganun yung pinaka-message din niya na kontrolin yung nararamdaman mo o sirain yung inner peace mo. It's time that you take control. Tanggalin mo yung power nila sa'yo. Nagkakaroon sila ng power kasi hinahayaan mo maapektuhan ka nila. Nagkakaroon sila ng impluwensya kasi hinahayaan mo. Try mong huwag deadmahin. Better yet, sa card na to nakikita ko, pwede mo ang try mong gawin, take mo yon as a form of advice. Yung paninira, yung mga negative na sinasabi, gamitin mo siya sa mirror para improve mo yung sarili mo. Parang kumbaga sa isang agila, wag mong gamitin wag ka sumilong laban sa bagyo. Gamitin mo yung bagyo para makalipad ka na mas mataas. Gets, diba? Ganda ng advice ng cards. Gamitin mo yon. Ewan ko lang kung hindi sila mapahiya lalo. Gandang, one of the best ways para gumante is to show them that you are getting better. Isa sa pinaka-best na paggante na hindi ka magkakaroon ng negative karma is ipakita mo sa kanila, ipamukha mo sa kanila na mali sila at habang tumatagal,
lumalakas ka, gumagaling ka, umaayos ka, umaangat ka. Ang gandang sampal yun sa mukha nila. Ay, naku, sarap manampal. Sa totoo lang, Libra. Ay, dati ito yung emotional environment. So we have here the Two of Wands and Truth Be Told. You know what? Yung totoo nga, minsan, kaya dapat nakikinig ka sa intuitions mo talaga eh. Ang dami mo kasing this week may mga malalaman ka na parang hindi mo hinahanap kusang darating sa'yo. Hindi ka naman nagmamarites. Hindi ka naman nakikichismis. Kusa lang talaga siya. Huwag ka mag-react. Huwag ka mag-feedback. Ito yung best time na tumahimik muna tayo. Ito yung best time na makinig ka, then mag-observe ka sa paligid mo. Ito na yung moment na hold your emotions. Yes, medyo mahirap sa totoo lang. Pero that's why siguro kailangan mo talaga ng moment of isolation para doon mo ma-release ng hindi ka makakasakit at hindi ka masasaktan. Kasi magagamit mo itong mga malalaman mo to para maprotektahan mo yung inner peace mo lalo. Yung kapayapaan mo para sa sarili mo. Another thing dito, sa Two of Wands tsaka Truth Be Told, wag ka muna din magkukwento. May mga tao din na mag-aano sa'yo, yung tipong, kaya ganito, "Uy, Libra, alam mo ba, si ganito buntis kasi na ganyan-ganyan." Of course, karamihan sa atin, for the marites tayo, di ba? Chismosa tayo. Sabihin natin, "Oh, talaga? Oo, malandi naman talaga yun kasi ganito, kasi ganyan." Shh! Wag. Ano ka na, "Ay, ganun ba? Grabe naman. Okay." Wag kang magbibigay ng feedback mo na pwedeng gamitin laban sa'yo kasi gagamitin nila yan laban sa'yo. So, be careful kung kanino ka magbibigay ng mga feedback mo at ano yung mga sasabihin mo. Protektahan mo yung sarili mo this time. Let's check your hopes and fears. So, 10 of Wands and round. Uy, hindi naman dahil wala kang gagawin na feeling mo wala ka ng silbi. May responsibility ka rin sa sarili mo, Merong responsible ka rin na bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. And andun din kasi na some of you feel na parang pajulit-julit yung mga nangyayari. Alam mo paano mo siya mabe-break? You need to stop for a moment. Asa ba? Kasi kung dire-diretso ka, parang hindi mo alam gagawin mo. Kaya di ba sa mga horror, kadalasan yung mga nagpapanik, sila yung mga madalas nagiging biktima, sila yung natiteki bambam. Kasi nga, hindi sila nag-iisip na maayos. Usually, mga nakaka-survive, sila yung mga kalmado, nag-iisip ng maayos. So, yun, doon mo gamitin ngayon yung intellectual side mo. How you're going to break away from where you are at right now. Paano mo ilalabas yung sarili mo sa sitwasyon mo ngayon? Timing na, di ba? Pero ano ba kasi yung mo? Nakikita ko dito pa. So, 10 of Wands kasi, alam mo yung, yun nga, hindi dahil titigil ka for the meantime, wala nang usad yung life mo or wala kang silbi. Uy, hindi ganun na, Libra. Importante din kaya nga may salita sa dictionary natin na pahinga, di ba? Rest. Kasi kailangan din. Ito din, gamitin mo yung moment na to para maibalik mo din yung lakas mo para mas malinis, kumbaga yung isipan mo is maiayos, maging klaro. And at the end as well, mas maririnig mo, magkakaroon ka ng maayos, yung puso mo, mas magiging matiwasay na. Ano ba yung possible future mo? Well, Libra, we have here the Devil and Not For You. Oh, mukha talagang maayon ang mga cards sa'yo. Kasi the Devil, associated to sa zodiac sign na, ang pangalan to, Capricorn, and it's about career. Well, you can make a career out of your hobby talaga, lumalabas dito. And with the card of Not For You, since naka-reverse naman din siya, alam mo yung parang matagas sa'yo yan.
yung mga skills mo lang talaga minsan kailangan nating hasain. Kumbaga sa kutsilyo, ang hirap papaano mo mahahati o magagayat mo yung kamatis ng maayos, ng buo kung ano, mas marupok pa yan sa'yo. Marupok yan. Siyempre 'di ba kapag mas matalas yung kutsilyo, ang ganda ng hati nung kamatis. Gano'n din sa skills mo, sa talents mo. 'Pag nahasa mo siya, ang ganda ng puwede mong maging atake do'n. Ang ganda ng puwede mong gawin. Kumbaga, hindi lang siya basta isang hobby, pero naging isang source of income mo na rin. So, protektahan mo yung sarili mong pangkapayapaan, ha? Nawa'y nakatulong po yung readings natin sa'yo at tandaan na yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. Now, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, at palike na rin po ng ating video. At kung gusto nyo pong suportahan na lumago po ang ating channel, pakiclick lang po yung join button sa baba. Sa mga naghahanap po ng charms, crystals natin, even yung paggawa po ng spells tulad ng prosperity or maybe healing spell, message nyo po ako sa official page natin sa Facebook. Same name po tayo, Tarot Page Philippines. So Libra, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.